Hi guys! Mapagpalang araw! I know it's a very busy day for all of us but I hope you still tune in because it's DJ Sean Stories. Marami pong salamat sa suki ko na laging nakatutok sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito, ako po si DJ Sean na maghahatid sa inyo ng crime stories around the world. Kaya like and subscribe! Madalas po tayong makarinig o makabasa ng mga kwento ng paghiwalay ng mag-asawa na matapos ng ilang taong pagsasama ay naghihiwalay din sa huli. Ngunit may mga ilan naman pong pagkakataon, minsan na hindi naghihiwalay pero patuloy palang inaabuso ang mga asawang babae. Ang pangyayari po natin ngayon ay nangyari sa China. Sinasabi pong mataas ang kaso ng domestic violence sa bansang ito. Isang content creator sa isang application sa China ang pinatay ng kanyang asawa. Ang lalaking asawa ay pinatay ang kanyang dating asawa sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya habang nasa livestream. Paalala lang po, hindi ko na po pwedeng ipakita ang mga picture ng kasong ito dahil sa sobrang lalapo ng pagkasunog sa biktima. Ang biktima ay kinilalang si Lamu, isang sikat na Chinese Tibetan sa Douyin. Ito ay parang TikTok counterpart sa China. Si Lamu ay mula sa isang mahirap na pamilya sa China. Siya ay influencer na regular na nagpo-post ng mga video sa kanyang probinsyang buhay sa lalawigan ng China. Si Lamu ay may halos 700,000 na followers at 6.3 million likes sa Douyin. Siya ay 30 years old at may dalawang lalaking mga anak. Si Lamu ay napakaganda, masayahin at kung nakangiti naman ay makikita ang malalim na dimple sa kanyang mga muka. Mas pinili niyang mabuhay ng simple sa probinsya at hindi sa malaking lungsod. Maalaga siya sa kanyang tatay at siya mismo ang nagugupit ng mga buhok nito. Kahit na nga pagod sa mga gawaing bahay, makikita pa din si Lamu na nakangiti. Madalas na inaakyat ni Lamu ang isang bundok para kumita ng pera sa pamamagitan ng paghukay ng mga halamang gamot. Halos mapaso nga ang buong katawan ni Lamu dahil sa init tuwing inaakyat niya ang bundok. Pero kahit ganito ay masipag at araw-araw pa din ginagawa ito ni Lamu. Si Lamu nga ay sinasabing masipag magtrabaho, masikap at optimistic sa buhay. Ang pangyayari. Sa video ni Lamu na napost noong September 14, 2020, siya ay nakikitang nagpo-perform ng isang traditional na Tibetan song habang binabati ang kanyang mga followers. Gabi ng araw na iyon habang si Lamu ay nagla-livestream, ang kanyang dating asawa na si Tang Lu ay pumasok sa kanyang bahay na may dalang kutsilyo at gasolina bandang 8:20 ng gabi. Bigla daw sinabuyan ni Tang si Lamu ng gasolina maging ang sahig. Tinutukan din siya ng kutsilyo habang may hawak ng isang lighter naman sa kabilang kamay. At doon na nga sinunog ng dating asawa si Lamu sa harap ng pamilya nito at sa kanyang mga manonood. Si Mr. Lau, ang bayaw ni Lamu ay nasa bahay din ng kanyang biyanan noong mga oras na iyon at nagsimula ang apoy bago pa siya makatawag ng mga pulis. Dahil din sa nangyari ay nasunog din ang mga bahay kung nasaan si Lamu maging ang mga kalapit na bahay. Pagkatapos ay naging itim na ang screen ni Lamu habang ito nga ay nasa live stream at narinig ng mga manonood ang mga sigawan. Dumating ang mga bombero, pulis at agad namang isinugod sa ospital si Lamu. Ang social media account naman ni Lamu ay tahimik sa loob ng 2 araw hanggang sa ang kanyang kapatid na si Zoma ay nagpost tungkol sa nangyaring pag-atake sa kanyang kapatid. Humiling si Zoma sa publiko ng tulong pinansyal para mailigtas si Lamu. At mabilis namang nakalikom ang kanyang pamilya ng 1 million yuan o 7 million pesos para sa mga gastusing medikal ni Lamu. September 17, 2020, dahil sa pag-atake ni Tang kay Lamu, ay nasunog ng apoy ang 90% ng mga balat ni Lamu. At hindi siya kayang gamutin sa ospital kung saan siya unang dinala, kaya inilipat siya sa mas malaking ospital.
Dito na maiging nasuri si Lamu at na-diagnose ng extremely severe burns, hypovolemic shock, severe dehydration at multiple organ dysfunction syndrome. Ayon kay Mr. Lau, si Lamu ay nasa coma habang nasa ospital at isang beses lang daw itong nagkaroon ng malay. Tinatawag daw nila si Lamu pero bagyang gumagalaw daw ang ulo nito ngunit hindi nakakapagsalita. Matapos nga ang insidente ay agad na tumakas si Tang at agad din naman siyang dinakip. Kinulong ng mga pulis si Tang ng gabi din ng araw na iyon para sa kasong intentional homicide para nga sa pagsunog sa dating asawa nito na si Lamu. Pero September 30, 2020, sa kasamaang palad si Lamu ay namatay matapos mamalagi ng 16 days sa loob ng ospital. Namatay siya dahil sa sobrang lala ng pinsala na kanyang natamo at hindi na siya nagawang iligtas pa ng mga doktor. Ang pinaniniwalaang motibo. Ayon sa mga ulat, naghihiganti si Tang kay Lamu dahil ito nga ay nagsampa ng diborsyo dahil sa domestic violence. Si Lamu ay ikinasal kay Tang ng taong 2009 nang siya ay 17 years old pa lamang. Mayroon silang 2 anak na mga lalaki. Ang panganay ay 12 years old at ang bunso naman ay 3 years old pa lamang. Nakakalungkot po dahil sa loob pala ng mahabang taon ng kanilang pagsasama, si Lamu pala ay nakakaranas ng pananakit mula sa kanyang asawa. Ayon kay Mr. Lau, madalas niyang marinig ang kanyang asawa na sinasabing ang kanyang sister-in-law nga na si Lamu ay madalas binubugbog ni Tang. Madalas daw umuwi si Lamu sa bahay ng kanyang nanay at nakikita nga ang mga pasa kaya hindi daw masaya ang mga ito. Maging ang pamilya ni Tang ay hindi masaya na binubugbog nito ang kanyang asawa. May 2020, una nang nag-divorce si Lamu at Tang. Ang nakababata nilang anak ay napunta kay Tang at ang nakatatanda naman ay kay Lamu napunta ang kustodiya. Pero hindi nagtagal ay nagbanta si Tang na papatayin ang isa sa kanilang mga anak kung hindi siya muling pakakasalan ni Lamu. Kaya napilitang magpakasal muli si Lamu kay Tang. Pero naulit lang muli ang pangbubugbog ni Tang kay Lamu kaya tinakasan na ni Lamu si Tang, dala-dala ang kanilang 2 mga anak. Dito na daw nagsimulang magtago si Lamu sa kanyang dating asawa. Sa takot na mahanap sila ng dating asawa, si Lamu ay nakitira sa isang kamag-anak. Dahil hindi mahanap ni Tang ang kanyang mag-iina, humingi siya ng tulong sa kapatid ni Lamu na si Dolma. Pero hindi binigyan ng impormasyon ni Dolma si Tang kaya nagalit ito at sinapak si Dolma sa muka. Tumakas si Tang at tumawag ang mga kamag-anak ni Dolma ng mga pulis pero hindi nila naabutan si Tang. Dahil sa nangyaring pananakit, nagpasya na si Lamu na hiwalayang muli si Tang. Sinubukan din ni Lamu na humingi ng tulong sa mga pulis dahil nga sa pangharas ni Tang. Pero wala naman daw itong ginawa at sinabi lang na personal family matter ang bagay na iyon at ang nangyari kaya hindi sila gumawa ng aksyon. Hiniling ni Lamu sa isang tao na magsulat ng isang divorce indictment. Sa pagtatapos ng June 2020, nagdesisyon ang korte na aprubahan ang hiwalayan ni Lamu at Tang pero sa pagkakataong ito nakuha ni Tang ang kustodiya ng 2 mga bata. Kaya simula noon ay tumira na ang mga anak nila kay Tang. Ayon kay Mr. Lu, ang pamilya ni Tang ay mabuting pamilya naman. May 2 bahay at 1 kotse. Pero ang kwento ni Mr. Lu, magmula nang maospital si Lamu dahil sa nasunog na natamo, hindi daw kailanman nagpakita si Tang o kahit sa sino mang miyembro ng kanyang pamilya. Hindi din daw humingi ng tawad ang pamilya ni Tang kay Lamu at hindi nagbigay ng pera pang ospital. Hindi nga din daw nila alam kung alam ng mga anak ni Lamu ang nangyari sa kanya. Ang kabuang ginastos para kay Lamu ay 600,000 yuan o 4 million pesos sa kanyang paggagamot.
At ang natitirang 3 million pesos ay binalik ng kanyang pamilya sa fundraising platform na ginamit para nga mangalap ng donasyon para kay Lamu. Ang epekto sa China. Ang kalunos-lunos na sinapit ni Lamu ay nagdulot ng galit at kalungkutan sa maraming Chinese social media users. Maraming naging panawagan para sa kaso nga ng domestic violence. Binatikos din ng mga netizens ang kanilang batas dahil nga hindi pinoprotektahan nito ang mga kababaihan na biktima ng domestic violence. Kahit na matapos silang humingi ng maraming tulong tulad nga ng ginawa ni Lamu. Taong 2016, nagtatag ng Law Against Domestic Violence ang China. Pero ang mga parusa ay minimal lamang at bihira pang ipatupad ang mga restraining order. At nasa 900 pa din na mga babae ang napapatay ng kanilang mga asawa. Ang ilang biktima naman ay madaling napapatawad ang kanilang mga asawa. October 2, 2020, ang bangkay ni Lamu ay dinala sa isang punerarya para sa isang cremation, kung saan nagsagawa rin ng farewell party ang ilang mga netizens para sa kanya. May mga ilang content creator din na sinamantala ito upang maging sikat at mayroon pa ngang pumunta sa mga ospital para mag-broadcast ng live. Noong October 5, 2021, ginanap ang libing ni Lamu at maraming tao nga ang nagbigay ng suporta sa nagluluksang pamilya ni Lamu. October 14, 2021, ang Korte ng China ay nagsagawa ng public trial sa kasong intentional homicide laban nga kay Tang. Dahil sa kabigatan at pagiging komplikado ng kanyang kaso, bumuo ang korte ng 7 miyembro ng panel para dinggin ang kanyang kaso. Habang nasa trial, nagpresenta ang prosekusyon ng mga ebidensya at witnesses. Nagbigay din ng final statement si Tang kasama ang kanyang mga abogado. Dumalo din sa paglilitis ang mga kamag-anak ni Tang maging ang kamag-anak ni Lamu, media at ilang mga residente sa lugar. Di kalaunan nga, si Tang ay napatunayang guilty sa pagsunog at nagdulot ng pagkamatay ni Lamu. Hinatulan si Tang ng parusang kamatayan. Bukod dito, tinanggalan din si Tang ng lahat ng karapatang pampolitika habang buhay at inatasan na magbayad ng multa para sa mga nasunog na bahay nang gawin niya nga ang krimen. Ayon sa mga judge, ang krimen na ginawa ni Tang ay sobrang malupit at ang epekto sa lipunan ay lubhang masama, kaya dapat lang na mabigat ang parusa na ihatol sa kanya. Matapos matanggap ang hatol sa kanya sa unang pagkakataon, ay umapila si Tang. Pero January 2022, bigo siya sa kanyang apila at pinatibay lamang ang original na hatol sa kanya na kamatayan. July 23, 2022, isinagawa ng korte ang hatol kay Tang na kamatayan. Si Tang ay binitay sa China. Pinahintulutan lamang siyang makita ang kanyang pamilya bago ang pagbitay, alinsunod sa karapatan ng taong nahatulan ng bitay. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts at Mysteries at Manila Boy Wonder. Araw-araw po kayong sumusuporta sa akin at maraming pong salamat sa inyo. Naway pagpalain pa po kayo ng poong may kapal at bigyan pa po kayo ng kaligtasan at blessings. Mapagpalang araw! DJ Sean here. God bless everyone!